amicable settlement. Ito ang naging resulta ng halos 20 minutong pag-uusap ni Jose Manalo at ng kanyang asawang si Annalyn sa loob ng opisina ni San Juan Fiscal Maria Dina Paulino noong Miyerkules. Dahil bigong magkaroon ng pag-aayos, magpapatuloy ang isinampang kaso ni Annalyn laban sa TV host comedian na paglabag umano sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children. Matapos ang paghaharap, formal na nagsumite si Jose ng kanyang counter affidavit kontra sa mga inihain ng kanyang asawa noong Pebrero. Tumayo ka at itaas mo ang iyong kanang kamay. Ikaw, Mr. Manalo, ay pumirma ng isang counter affidavit. Ito ay nakasaad sa salitang Ingles in 17 pages. Lahat ba ng inilagay mo rito ay pinatototohanan mong pawang katotohanan lamang? Pagkalabas ng opisina, sa pambihirang pagkakataon ay sumagot si Jose sa nag-aabang na media tungkol sa issue. Ano po nangyari? Ando na, so hindi ayaw paayos. Hindi na iniintindi kung ano. Parang lahat nung kailangan kitain ko nandun. Kailangan ko rin mabuhay. Kayo po ang susunod. Ano po ang gusto niyo po talaga mangyari? Lagi ko naman sinasagot yan, siyempre. Ang concern ko lang yung bata. Yes, obviously, very affected siya dito. Kasi ang pinaglalaban niya nga dito, hindi lang yung sarili niya as a wife na naabuso, kundi yung pati sa kapakanan ng mga anak niya na naabandon na. Ano po mensahe sa mga bata, especially po, nami-miss na po kayo at ilang months na rin po hindi po nagkita po kayo ng mga bata? Siyempre, nami-miss din yung mga bata. At darating din siguro yung right time para magkita-kita. At para ma-explain din sa kanila. Yun nga yung pag-abandon ni Jose mismo sa mga anak niya at kay Annalyn. So yun ang napakahalaga dito, yung mga anak nila. Ang kaso ay bunsod ng umano'y pag-aabandona ni Jose sa kanyang asawa at 3 anak simula noong Enero. Samantala nakatakdang magharap muli ang magkabilang kampo sa April 25, kung saan inaasahan naman ang pagsumite ni Annalyn ng sagot sa counter affidavit ni Jose. Tututukan ng Showbiz Central ang susunod na development sa nakatakdang preliminary investigation. Pai, gusto kita matanong, si Jose, kumusta siya sa workplace? Apektado ba siya sa mga nangyayari ngayon sa kanyang personal life? Actually, Mon, that's what I wanna commend him about, no? Alam naman natin na his whole personal life has practically collapsed right in front of him. Pero nakikita naman natin na araw-araw nagpupunta siya sa Eat Bulaga. Nakikita natin ang pagmamahal niya sa mga Dabarkads dahil in spite of all these problems, hindi niya inaalaw na maapektuhan ang kanyang trabaho at ang kanyang serbisyo sa mga Dabarkads sa araw-araw na nagpupunta siya sa Eat Bulaga. Well, in the end, I hope that they are able to agree on something that both parties are happy about. I agree with you. Sana maresolbahan na nga ito na as soon as possible kasi affected din talaga yung mga kids nila. But of course, we have to commend Jose for being a professional. Na maski meron siyang ganito pinagdadaanan, everyday nandyan siya, nagpapaligaya, nagpapasaya ng mga kapuso at mga Dabarkads natin, di ba? Yes, I hope that they are both guided by God in their actuations and in their decisions. Samantala mga taga-Showbiz Central, we all know na last week po I had a very good opportunity and privilege to talk to Diego Castro live dito po sa Showbiz Central. At isa mo sa mga tumatak sa akin ay ang bilin niya ng kanyang ama na huwag umiyak sa harap ng mga tao, which is so hard to do. Yes, and last Wednesday mga kapuso, nagkaroon po ng huling misa para kay Mr. Angelo Castro Jr. at pumunta po ang Showbiz Central para kumustahin ang anak ng news veteran. Narito po ang aming report. Mga abo ng yumaong broadcaster na si Angelo Castro Jr. iuuwi pansamantala sa kanilang tahanan. Ito ang anunsyo ng panganay niyang anak na si Diego Castro nang humarap sa media pagkatapos ng huling misa para sa news veteran noong Miyerkules sa St. Peter Parish, Commonwealth, Quezon City. Ang plano ay isa umano sa mga final request ng ama kasunod ng hiling nitong makremate. Well, he stay in the house muna. I promised him kasi also that I'd put him in the fish pond, sa taas ng fish pond. So I'll do that for 2 weeks. Saan particular, sir? Sa fish pond niya kasi meron siyang mga alaga, mga koi.
So I'll put his urn on top of that for 2 weeks. He wanted to be cremated the same, actually 1 hour after he died. Sabi niya sa akin, and my mom, pag namatay ako, wala pang 1 oras yan, cremate niya. And it's very mababaw lang reason because sabi niya, pogi siya dati. And nung nagkasakit siya, pumayat daw. So ayaw niya makita siya ng Pilipinas na pangit. Sa huling misa, kumpleto ang pamilya ni Diego kabilang ang ina niyang kapwa veteran sa news industry ng ama, si June Keith Lee. Sa pambihirang pagkakataon, muli siyang nagpakita sa media kasabay ng patuloy nitong pakikipaglaban sa sakit na breast cancer. Sa kabila ng lahat, masaya si Diego sa kinahantungan ng ama na sumuko sa kanyang 4 na taong laban sa lung cancer noong nakaraang linggo. I'm happy because there are reassurances na he's possibly with the Lord and he's already resting from cancer. So I would say that he beat the sickness because instead of parting the family, cancer has brought the family together. So I'm really happy for him. Maliban sa mga kasamahan sa industriya, dumalo sa huling misa ang mga naging malapit kay Angelo, kabilang sina Boots Anson Roa at mag-asawang former Speaker of the House, Jose De Venecia Jr. at Congresswoman Gina De Venecia. And we found out also that how many people liked him pala and loved him. We never actually knew that. Kasi as we all said, na trabaho lang naman niya yon and hindi pumapasok sa ulo niya. So at least I know na people appreciated what he did. Sa ngayon, matatag nang ipagpapatuloy ni Diego ang papel na naiwan ni Angelo, ang pagiging ama sa kanilang pamilya. Yeah, I'm supposed to take care of them already. My mom, my sisters, and my children. So I have to take care of them. Susunod, silipin ang kasiyahan sa shooting ng Boy Pickup the Movie. At sumali na sa Opinion Central dahil ang mga Pinay beauty queens at celebs nagsalita na. Payag ba silang sumali ang mga operada sa International Beauty Pageant? Tutukan ang iba pang Showbiz Central exclusives. Mr. Philip Salvador, live sa The Story of Your Life. Alden Richards, sumalang sa Don't Lie to Me Summer Edition. Hart at Daniel, break na nga ba? Dongyan, dinumog sa Cambodia. Chris Lawrence, excited sa baby girl ni Nani Katrina. Eric Monasterio, ibinunyag ang summer escapade sa Boracay. At mga taga-Showbiz Central sa Boracay, nag-feeling star sa face mask.